Sa kalye. So I know most of you are home and watching Toyo together with Nathaniel Uy. Good afternoon, Chef. And I'm Nancy Reyes Lumen. Did you finish your mooncake already? Yes, Chef. Kahapon, natapos kami magluto ng mooncakes. We're doing it for Easter. So, it's a chocolate flavor. Ay, nakalimutan ako magdala ng sample. How can mooncake be chocolate flavor? Actually, on my end, I do a lot of flavors for mooncake. So, there's chocolate flavor. Last year, I also made chocolate pistachio. Tapos this year I'm planning to make some other flavors pa. Just to make it enticing, just to make it Gen Z. Okay, carrot cake, mooncake, may ganun. Pwede ba yun? Di ko sure kung it will work, but let's see. Kasi parang pinaka-inisip ko this time around was tiramisu mooncake. Yeah, meron pa. Alcoholic mooncake. Actually, nagawa ko na yan, Chef, for hotel. Okay. Nice. Yeah. So, parang rum raisin yung inspired na mooncake. Okay. Very nice. Yeah. So, sana we can have a chance one of these days to taste the famous mooncakes of Nathaniel. May brand ba yun? The Hungry Chef lang. It's my own brand. Kasi lang naman yan, I made that as a giveaway to friends. Lang talaga. Hindi talaga siya for selling, and then it just grew out of proportion lang. Okay, congratulations. Anyway, speaking of Easter, we just want to wish everybody ahead of time Happy Easter, and may your Thursday and Friday be on a spiritual bent. But today, di ba usually Fat Tuesday, they make a lot of noise and non-religious things para lang to show away the sadness or something. Ewan ko, may ganun. So now, kahit hindi na Tuesday, Wednesday, we will discuss something that is what makes Filipinos cope with the hirap, and that is mga toyoism. Toyo eats. Toyo, yeah. Kasi, hindi yan, di ba, minsan, dinadaan sa biro, dinadaan sa tuksuhan, kantahan. That's how you cope with the hirap and the init. Grabe, mainit. Speaking of coping up mechanism ba natin yung nasa tenga natin today? Ayan mo. Aray, ano ba yan? Hey, Chef, baka inaano ka? Parang may dumadapo sa'yo. Promise, hindi ko gagamitin to sa restaurant. Pero, talagang yung friend ko, binigyan ako eh. So, but we're not discussing food now. So, pagbigyan nyo na ako. Ayan. At least hindi naman related sa food. May sanitary pa rin tayo. Chappy, mukhang totoo po. Kaya, ayan, baka mamaya pag kumain ako mamaya, bango talaga. Okay, so today we are going to discuss Toyoism. Tinawag na lang namin ni Nats na Toyoism kasi Toyoism. Hindi naman siya limerick, hindi naman siya kantang mga loko-loko, pero maraming saying ng Pilipino na, nakakaalis ng suya, nakakaalis ng inis, pampatukso, pampa-good vibe, chefs. Pampa-good vibe. Yan. Pag-gets yan magsalita, kaya ganyan, pang-good vibes. Sorry na. So, ang mga toyo, for example, I have to give them an example para maintindihan nila. Ikaw, meron ka, you give one. Ayun, ano ba yan? Yung pinaka-tagline natin, yung toyo sa utak. Kasama ba yan, Chef? May toyo sa ulo. Ayan, may toyo sa ulo, yan. Until now, hindi natin naintindihan ano ibig sabihin, no? Sino yun natin? Diba? Pero yung mga talagang noon pa, ng panahon pa ng mga lola ko, pen de sarapin, kutsilyo de almacen, how the Carabao batuten. Yun. So, meron pang continuation yun, di ba? Yung sa Maya, kinanta nila,
Six, si Gaga repeat, tuloy-tuloy yun, di ba? So, Oo pala, Chef. Congratulations sa Maya cooking class natin noong Saturday. Yeah, to all the 21 who attended and enjoyed and natuto ng mga masasarap na leveled up adobo. Hello to all of you. Maybe sa next episode tawagan natin sila isa-isa. Para hindi siya sila. Tignan natin kung nagamitan nila yung recipes na naturo nyo, Chef. Yeah. Maybe we can have a review of that class. And hello, of course, that was Nathaniel was there, and the teachers were Chef Jaja, who did calderobo, and then Chef Edith, who did chicken adobo. The crispy chicken adobo, and then I did the Rodrigo's Rose, the famous Rodrigo's Rose, and the collagen. Yeah. So next week let's do that, diba? Or feature ng mga, kasi si Natalia maraming feature ng mga restaurant. Matako lang tayo, Chef. Kaya nga tayo nagkakilala eh. Hungry. Because of our love of food. Yeah. Okay, Toyo wisdom. Toyo words. Yung mga ibang words or mga sayings that came out of all our kalokohan or the mind of the Pinoy, some are related to sound, like pot, porot, pot. Pot, Ano yun? porot, pot. Anong Porot, sound? pot. Torotot o tsaka busina ng kotse. Pot, pot. What does it mean though? Pot, porot, pot. Kaya nga, hindi natin alam mga meaning eh. Hindi naman, Okay. actually, parang lahat walang meaning. Di ba? Yung iba naman, may mga saying na mga patama. For example, Okay. langaw to, no? Sabi nila, may langaw na dumapo sa kalabaw. Akala ngayon ng langaw, mas mataas pa siya sa kalabaw. Di ba? Okay. Yung mayabang. Oo, mayabang. Umabang siya dahil siguro may nakakilala siyang mga celebrity, tapos feeling niya Celebrity na rin siya. Higit pa siya sa celebrity. Higit pa siya sa celebrity. Yeah. So, for me, I'd associate that with narcissists. Narcissists think they're always above everybody. And then there's also a play on words. Okay. Like quiere. Quiere means like. Hele-hele. Hele-hele pero quiere. Quiere? Quiere, meaning like. Kung ayaw ko pero yung gusto naman talaga, nagpapakute lang. Diba? Tapos, ano ang millennial term ng pakipot, ganun ba yun? Ewan ko, tanong natin kay chat RP, ano ba yung pakipot? Yun, hele-hele pero quiere. Pakipot. Pakipot. Yeah. In English, ayaw magpapikot. Hindi. Pakipot, meaning shy, meek, hard to get. Yan, hard to get. Hard to get. Pero meron yung halaman na pag hinawakan mo, gumaganon. Makahiya. Yan sabi nila, para ka namang makahiya. Na ganun ka lang Hard to get, Chef. Oo, hard to get. Playing hard to get. Tapos yung pa? Ikaw, wala ka na ba diyang mga nasa mo? Ano ba to? Ano ba yan yung pwede yung mga tao, tinatawag natin sa tao, like pagbagsak ka sa school, ang tawag sa'yo, parang ang grade mo kalabasa, o isa kang kamote. Yeah. Kalabasa ka, O kaya nangamote ka ngayon sa exam. Oo, nangamote. Pero Bakit kaya kamote? Anong kinalaman ng kamote sa pagiging pagiging lampak? Nasa ilalim ka ng lupa. Kalabasa. Pwede nga, Kalabasa kasi bilog. Kalabasa Okay. bilog. Kamote, andun pa sa ilalim. Tama. Related to that, yung kangkong. Pupulutin ka sa kangkong. Sa kangkungan. Siguro, may mga tinapon ko ng mga kung ano-ano.
Actually, one time I featured during when we were shooting an episode. We did it beside the river. Pero puro kangkong, kaya doon kami dinala puro kangkong. Kaso naman, may lumulutang na tsinelas. May lumulutang Okay. takip po ano, diba? So, yun sabi ko, kaya nga yung kangkungan, doon tinatapon minsan yung iba. Madumi ba ang kangkungan, chef? Depende kung talagang hindi control. Gaya nun, sa may river yun. That's why. Yun, diba? Kaya ito, as an aside, kayong mga nagluluto ng kangkong, the way the Thai people do it is, let's say, ito yung kangkong, no? Di ba, it's hollow. Merong mga gelatin yan sa loob, di ba? Yes. May tubig pa. Yun ang kailangan yung alisin. So what they do is, they flatten that. Parang toothpaste, ginagano nila. Para matanggal yun sa loob. Tanggal yun, and then put it in running water para it's still crispy. More crispy. Yeah, so I always do that now kahit saan. Kasi ang kangkong can grow on land and it can grow in water. Yes. Diba? So, yung dun sa tubig, para sigurado ka kung ano yung nasa loob nun ano mo na lang, pitpitin mo, pinipit-pit nila. Para matanggal yung dumi. Yeah, to tanggal and then wash it in cold running water. Kasi para hindi siya magsag. Pag cold running water, whatever elements there are, they flow out with the cold water. Pag hot water, nagsastay sila doon kasi naluluto sila, so they stay there. Okay? So, in the same way, dami na usapan, di ba? In the same way, when you're washing something na like dugo, dugo, ang tendency, hot water agad, no. Cold water. Blood flows with the cold water. Or cool. Para hindi nagko-constrict kagad. Yes. Hindi siya mag-coagulate. Oo. Yeah. So pag naglilinis kayo ng karne or yung mga seafood, you wash it always in cold running water. When I say cold, hindi yung may ice. Basta yung cold running water, basta wag not mainit. Anyway, back to galing na tayo sa kangkungan, kamote, kalabasa. Meron pa ba about sa habang nagluluto ka, chef? Hindi, meron ako yung pagkain pa rin. Sige, ano yan, chef? Favorite ko pa naman ang tipas hopya. But I love tipas hopya. And I'm not referring to hopya, tipas hopya. Pero yung kantang, hopya di mabili, may amag sa tabi. See? So, yung mga ganong kalokohan ng Pilipino, na sinasabay sa kanta. Ano yun operatic aria yun, di ba? Yes. Aria. So, it's a tama ba? French ba yun? Or basta, it's Italian? It's Italian, yes. It's an Italian aria na ginawang Pilipino. Oo, inadapt niya to that. Hele, hopya, marami ako nalista. Yung pag halimbawa, nagpapahabol ka sa habulan, o kaya papatintero, or ewan ko kung kailan namin sinasabi to. Indian, pana, tuloy mo. Kakana. Tapos, yun lang yung alam ko doon. Hindi, may continuation yun. Ano ba Indian, pana, kakana. Tatlong itlog, kakalog-kalog. See? So, saan galing yun? Kasi nakanta yan. Yung Indian pana dahil sa where do we use that? Parang familiar sa akin song, but I don't know where we use it. Pang-inis. Sa game ba yan? Sa games? Pang-inis. Pang-inis? Game siguro, babatuhin mo siya ng kamyas. Ahabulin ka niya. Indian pana. Kasi yung Indian pana, alam ko yun. Yun sa mga western. Oo.
cowboys Indian, sila yung mga Indian may pana, yung mga cowboy may barel. Pero yung tatlong itlog, kakalog-alog. Yun ang sinubay na lang para mag-run yung itlog. Yung mga origin niya, nakakatuwa. Meron pa, yung ito refers to the Chinese. Utang naman Wapeya. Walang pera. Chinese yun. Wapeya. Huwag mo lang utangan niya, wapeya yan yung ito, related din sa sound. Hoy, hoy, kahoy. Parang tatlong itlog, kakalog-kalog. Hoy, hoy, kahoy. Hoy, hoy, kahoy. I think kami noon, pag sasabihin na hoy, hoy, kahoy, pag may taguan, hahanapin ka. Hoy, hoy, kahoy! Pero you're hiding, pero hindi niya alam kung asa ang kahoy. Sabi ko, hoy, hoy, kahoy! Hanapin na niya yung boy. Para hanapin. Parang misa kami dati, chef. Yung yung langit lupa. Langit, lupa, impyerno. Is it? Yan. Okay. Yun naman yung if you're playing yung touch base. If you're playing touch base sa mga games, ganon. How do you say that? Parang habulan base kasi yan Oo nga, yan? Itoyo mo yung langit, lupa, impyerno. Impyerno. Yun na yung alam ko. Parang opposite. Oo, opposite at saka, Kasi pag usually nandun ka sa isang mound so ikaw yung nasa langit. Tapos pag wala ka sa mound, nasa lupa sila. So, kailangan mo makapunta sa mound. Kung hindi, ikaw yung taya. Okay. Ito, speaking of lupa. At huwag niyong gagamitin sa akin to, ha? Amoy lupa ka na. Amoy lupa. Then, chef, may asim ka pa. Ayun din. Okay, ayun ang opposite. Pero pag sinabi amoy lupa ka na, malapit ka ng ibigay. Dahil sa tanda mo. Pero may asin ka pa. Thank you, dami nagsasabi sa akin nun. Hindi ko lang alam kung anong asin, suka. Pero parang ripe pa yung veggie, yung fruits na maasim pa. That means bata pa. Hindi pa siya hinog. Inosente pa siya. Inosente pa. Virgin pa. Kasama yun. Pero yung ganun meron ako, it used to be good, pero ngayon, it's not politically correct. Chinese, Japanese, Filipino, Negro. Hindi nyo alam yun? Hindi. Ayan. Pag nagka-clap ka, Chinese, Japanese, Filipino. Ano masama naman dun, chef? Bakit hindi siya politically correct? That came from the sound of let's go. Let's go. Yun. Kaya yung go. Okay, gets. Yeah, sorry. Tapos yun, amoy lupa ka na. Meron ka pa ba dyan? Chef? Yung para sa palitaw. Lulubog, lilitaw. Parang palitaw. Ano na nga yun? Lulubog, lilitaw. Parang palitaw. So, siguro, baka indyonero yung tao. So, darating, tapos mamaya aalis na. Kasi ang palitaw, ganun when you cook palitaw, lalagay mo muna yung glutinous rice flour na ginano sa tubig, babagsak yun. Tapos pagluto na, aakyat na siya. Pwede rin yung mga taong moody na andyan, parang ngayon, naging palitaw, okay na siya, or malungkot pa rin siya, tapos biglang sumaya, gano'n. Baka gano'n din siya yung mga nangungutang, lulubog, lilitaw. Siguro. Correct. Pero, baliktad, lilitaw, lulubog. Lulubog lang pala, hindi na ako kapakita pagkatapos. Yeah. Yung meron dyan yung mga either bingin or hindi marunong kumanta. Andyan sa'yo alam ko, nasabi mo yan nun Yung tenga niya,
Sinabi rin ni Ma'am Edith yun eh. Tengang kawali. Yung mga Pag tengang kawali niya, hindi siya, sintonado. tone deaf. Tone deaf. So, that Okay. also, actually, that's the word. Or thin ear. Thin ear. Yan, di ba? So, meaning, hindi siya hindi niya makuha yung level ng kanta. So, either, siya, mali or talagang sintonado. Sintonado ang tawag doon. Like, dalawang tingin, di ba? Yun din. Maliit ang tingin. Doble ang tingin, mayaman. Maliit tingin, hindi mayaman. Di ba? But di ba pag maliit tingin mayaman, chef, kailangan ko na palalaki ang tingin ko. Correct. Hindi. Pag maliit ang tingin, Chinese. Kaya raw nga mayaman. Ako rin. Hindi, doble kita. Oo. Maliit mata, doble kita. Doble kita. Oo. Malaki mata, wala kita. Maliit mata, doble kita. Yun. Chef, yung dalawang kaliwang paa. Oo. Hindi marunong magsayaw. Kasi in-interpret lang naman eh. I have 2 left feet. Oo. Yung si Aling Kaka, bubuka ka. Ala, bakit siya bumuka ka? Wako no. Si Edith na nagsabi, siguro kasi ang mga lola pag ikaw nag-cross leg or mga dalaga na bumuka ka, galit sila, pinagsasabihan, hoy, ano ang pangalan nun? Aling Kaka, bubuka ka. Siguro mga ganong correction. Kami rin kasi noon minsan pag naka-miniskirt kami, bawal bumuka ka. Oo. But that word, bukaka, baka galing yun sa bukeke. I don't know. Diba? Baka, hindi natin alam. Basta bumukas yung keke. Yeah, sorry pero that is a Philippine toyo. Toyo yun. Toyo. Tapos yung meron mga ibang medyo, ala eh. That's Batangas. I know. Ala eh. Wala. Okay. Wala eh. I don't know. I'm not from Batangas. Pero, ala eh. Ano ba? Ala eh, parang, ala eh. Parang hello. Pero I don't know. May pagka-Spanish pa nga eh. Tapos yung wow. Nuts. Spooting ka ngayon Napaka 70s Oo, yun. Alam niyo yun? That's lagi yan sinasabi sa akin ng lola ko if I dress nicely. Ang spooting mo ngayon Kaya galing yung spooting na yan. Spooting. Sporting? Hindi, walang R naman sa mga ganyan eh. Spooting. Hindi ko mag-gets yun. Pero ang ganda yun, yung iba, spooting naman siya. Yung mga pantukso naman sa mga gaya ngayon, yung mga, di ba, mga nag-graduate ngayon. Mas spooting yung mga nanay nila kaysa doon sa mga mag-graduate. Totoo. Gusto nilang maging spooting sila. Yun. Mother, I am sick. Call the doctor very quick. May kasama yun eh. Hindi ko. Hanggang doon lang alam ko. Hanggang first verse lang ako lagi, chef. Talaga? Yung iba medyo gross. Like, cream of... Hindi po insulto to sa mga taga-UST. Joke lang po UST. Ano yun? Alam ko yan, chef. Sorry, hindi na lang namin sasabihin kasi marami akong friends sa taga-UST. So, yan,
I don't know kung sino nag-coin nun, pero siguro nanggaling yan doon sa mga basketball game na may mga naglalabanan-labanan. Yun. So, yan. Oo, tama naman. Yun yung pang-insulto na nila. Yung mga bulok! Bulok kayo! Ano? Yung, yan, yung bulok ang ano mo, bulok ang naanot mo. so, I don't know what you have there. I think meron ka pang iba dyan na... Meron pa dito, Chef, pagka-birthday mo, kinakantahan ka ng mga kaibigan mo. O, anong kanta? Sige nga. Happy birthday. Malapit na, Chef. Ayoko kantahan ngayon. Kantahin mo na yan. Bagay sa akin yan. Happy birthday to you. You belong to the zoo. And the monkey and the tiger and the monkey like you. Ano ba yung mga anime sasama doon? Yeah, by the monkeys and the donkeys and the big kangaroo. Okay. I don't know, pero kung ngayon. Ano pa? Ano pa yan? Ako wala na eh. Kulelat. Ano yung sabihin ng kulelat? No, ano pa yan kulelat? Kulelat. The sound is the sound talagang pambagay talaga sa kulelat. Uy, kulelat ka. Oo. Na-late ka. Kulelat, na-late. Baka na-late ka na. Kulelat. O kaya sa ano yung sa takbuhan, kulelat, na-late siya. Pwede. Meron ka pa? Meron dito, Chef, ang aming bayon may isang amoy chiko, mga ganon, amoy chiko. Amoy chiko? Anong ibig sabihin? Paglasing ka, amoy chiko ka na. Chiko ka, totoo naman, di ba? Oo. Totoo. Even yung word na bangungot. Bangungot. Meaning, namatay siya habang tulog. Okay. You know that word? Yeah, I know the word pero hindi ko alam kung paano siya na-relate dun sa... Yeah, I wouldn't know pero I know the reason for bangungot. Usually kasi ni-research ko yan kasi sa States, hindi naman nila alam kung ano yung word na bangungot. Oo. In-explain ko when I research about it, it's a deadly situation usually for Asian. Why it was alluded to Asian men. Asian because pag kumakain ng pansit habang lasing at bago matulog, yung inyong peristaltic movement ng bituka mabagal. Mm-hmm. So, dahil lasing ka Mm-hmm. So, tapos hihiga ka na. Pag higa mo, flat yung hindi makababa yung pansit. Kasi ang pansit, grabe, bumubuo yun, di ba? Bumubuo yan, Chef. Bumubuo yun Pag dikit-dikit yung bihon. Oo. Yung mga noodles, dikit-dikit. So, pag higa mo, naka-flat ka, hindi maka-go through hindi ma-digest yung kinain na. And usually daw sa pansit. And yes. So, pansit. I agree. It's usually sa pansit talaga. Yeah, pansit. Kasi pansit also expands. Oh yeah. It absorbs a lot of the liquid fluids. What's it inside? Enough to kasi very dense yun Siyempre, dadaan yun sa bituka mo, haba yun na parang longganisa, di ba? Oo. So, hindi siya mahirap siya. Kaya in-allude to Asian men because of pansit and men because umiinom sa gabi tapos matutulog. Yung mga nakatulog dahil nasing pero nakakain na ng pansit na iwan doon. So actually, that is, hindi po to joke. Ito po yung talagang napag-aralan noon kung bakit may bangungot. Ang funny naman, in the US, they don't know that. Yes. Siguro, very fragmented ang mga schedules ng mga puti sa pagkain, di ba? Pagdating ng dinner, and then after a while,
hindi pa sila matutulog. So, hindi Hmm. sila nag-o-offer yan. Tsaka, hindi sila kumakain ng bihon. Oo. Di sila manugal country. Hindi sila masyadong mag-noodle. Oo. At saka yung noodle nila, it's so heavy. So, I think some of them, they don't really take it na, unless kayong mga kabataan na, you know, you take it just before sleeping. Mm-mm. It doesn't work. Bangungot doesn't happen to pag may pizza. And Yes. usually pizza ang ano. It's really the noodles, chef eh. I know a lot na it's really because of noodles. Sino yung artistang namatay na famous siya? Maraming may gusto sa kanya. Tapos nasa resort siya. Tapos Si Rico yan. Rico yan. I'm not saying he died, but he died of bangungot, di ba? That's what Yes, he- chef. So I don't know what. I'm just trying to see maybe what he ate really was something na talagang heavy. Tapos heavy celebrating sila. Nasad ako noon kasi he was a nice guy. And he was very at the peak of his career Yes. when that yeah. happened. Yeah, kaya, you know, things like that. So, maybe, dito sa Toyo, hindi lang po, kalokohan, hindi naman talaga eh. Meron ding mga sensible na sinasabi. Oo. Halo-halo yan. In fact, speaking of halo-halo, di ba? Halo-halo is a Toyoism because halo-halo, mix. Mix. Pinalit lang. So, pag tinatanong ng foreigner, what's halo-halo? It's mix. You know? You make halo-halo talaga. So, naiintindihan nila. Diba? Pero yung isang pilosopong puti, sabi niya, you don't halo it, you go down like that. So, hindi niyo mag-gets masyado. So, anyway, those are the Toyo. Meron ka pa ba? Meron pa ba ako? Parang all out na, chef. Okay. Meron ako, pero gross din to eh. Kaso, alam mo naman ng mga taga-UP eh. When I was new in UP, syempre fresh from college na all girls, so papakute kami sa mga boy. Tinanong ko, hi, where is room, ganyan. Ewan ko lang. Yun, ewan ko lang. Ewan ko lang. Ewan ko lang. Ganun po pastos na mga yan. Mga ganyan. Kulangot sa pader, ganon. Yeah. So those are the words that, you know, saw the elders through the war, and sometimes yung napipikon sila or nagtutuksuhan. That is so Filipino. We are mahilig tayong manukso. Yes. Pero iba, may mga Europeans na hindi marunong manukso. Yes. The Germans, they have their own way pero medyo patama. Yes. Tayo dinadaan natin sa pahaging. Yes. Diba? Hindi natin dinidiretso sa gaya ng Top Gun. Wag na pong matamaan yung mga kulang po sa taas. Top Gun. Baka may masaktan. Kawawa naman yung mga. Di ba? Yung wala nang dito sa ibabaw. Gun na is the top. Yun. Di ba? So, yung mga ganyang tukso, para na lang hindi masyadong diretso, konting hugging. Di ba? So, may tatawa na rin yung tinukso mo. Kaya nga. That's very Filipino, no, chef? Yung hindi mo masabi ng diretso, pero may gusto kang sabihin. So ipapaano mo na lang, ipapa-segue mo ng konti. As a joke. That's how we do things here, no? Yes. Yeah. That's why we are so friendly. We please. We want to please people. We want to please others by we keep saying yes, or because we're so friendly, we are communicative. And hindi ka bobohan ng mga ganyan Toyoism. Iniisip yan, ha? Yes. It is a witticism. It's a witticism.
So, it is a higher kind of communication. Kaya, ganyan tayo. Ang Filipinos are experts in communication. Yung At iba, saka ang galing, chef, no? For one phrase, and it's accepted by society. Kahit saan mo sabihin, although, syempre, again, generational, there are some generation that doesn't understand it. But I mean, if you say it and then give the context clues about this, madali siya magets. Parang hindi naman siya yung tipong out of this world. Na Yeah. parang, obviously, there are some things na parang once sasabihin mo, hindi mo kagad na gets. But if you give like certain context clues, inaintindihan mo kagad. Kasi oo. parang there's a societal acceptance to it pa rin. Mm-mm. Like, let's say, gusto mong dumaan, opo, or, pero yung, okay, meron namang ibang things na, English, na it's not that easy to put into Tagalog. For example, you have the face that only your mother can love. So, pwede mo sabihin, pangit mo. Hindi naman pwede eh. Paano mo Parang, sabihin, di ko alam kung na-insulta ko ng chef or ano ah. Kaya nga, paano mong ihahagi ngayon yun? How will a Filipino say that na hindi ko, I wouldn't know. Pero naisip ko na lang yun ngayon lang na you have a face that only a mother can love. Pero pag sabihin mo ang pangit mo, diretso yun. Diretso, oo. Okay. Anyway, so I think we're having a good time with this Toyo Topic. words, witticism, na sana maisip nyo rin habang malungkot kayo ng Thursday or Friday, medyo mag-exchange din kayo ng mga ganitong words. But for now, I want to wish you all a happy Easter, because after Jesus Christ died on the cross to save us all, He rose again. And that is the main reason why we are all saved. If you believe, if you say with your mouth and you believe in your heart that Jesus is Lord, then you are saved. How about you, Nat? Happy Easter to everyone. Let's not forget the sacrifice and the birth and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Okay, so with that, we will end, and abangan nyo next week. We will talk about Maya Kitchen and some of the dishes that we serve. Yes, and yes. Anything? Yung ating host, may ano eh. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.